Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, from OFW Guides ulit tayo. At ang pag-uusapan natin ngayon is about sa work dito sa Czech Republic at saka sa part ng part-timers. So, yun po yung magiging topic natin for today. Isa po sa commentators natin sa ating YouTube channel na OFW Guides ay ang itinanong niya is ang tungkol sa kung pwede daw ba na dalawa yung work mo dito sa Czech Republic. I don't know kung ang tinatanong niya is pang full-time na dalawa or ang isang full-time or isang part-time. Hindi ko po alam. Pero, ganito kasi yung sagot natin dyan. Once po na nagpunta kayo dito sa Czech Republic, meron po kayo talaga na isa na employer. From Philippines, papunta dito, may employer po kayo, nakalagay doon sa inyong job order, nakalagay sa offer sa inyo, nakalagay sa visa nyo, na yun lang talaga ang employer nyo. Ngayon, may mga case-to-case basis tayo pagdating sa part-time. So, pwede kang may full-time ka, pwede ka ring may part-time. Ibig sabihin, pwede siyang magsabay ang full-time at saka ang part-time. Pero, sabi ko nga sa inyo, may case-to-case basis. Ano yung case-to-case basis? Pwede kang makapag-part-time, pero mostly, nangyayari to kapag nasa city ka. Pero kapag nasa province, yung location mo, medyo mahirap yung part-time para sa'yo. Kasi kailangan mo pang pumunta ng city. Tapos kailangan, may kakilala ka rin dun sa pagpa-part-timean mo. Hindi naman dito kasi yung kagaya dito sa amin na hindi naman pwede na gusto mo mag-part-time, mag-apply ka ng trabaho para makapag-part-time. Hindi po ganun. Minsan, ginagawa nila is parang referral kung sino yung tao na nandoon sa gusto mong pag-part-timean. Bigyan ko kayo guys ng senaryo, no? Ikaw halimbawa, as full-time factory worker kunwari, full-time mo, tapos gusto mo siyang, meron kang knowledge or knowledgeable ka sa pagmamassage. Ngayon, ikaw, location mo kunwari is part ng, kunwari Ostrava ha. Ostrava City kasi to. Ngayon sa Ostrava, meron siyang mga parang massager, yung parang pwedeng mag-massage, ganun. Ang ginagawa ng iba, nag-a-apply sila as part-timer. Kasi malapit sila sa city. Pero sa case ko kasi na malayo ako sa city, kagaya ko, so from dito sa location ko ngayon hanggang Prague, kasi Prague City yun eh, hanggang Prague, meron po akong 2 hours na biyahe. So 1.5 hanggang 2 hours, depende sa bilis ng biyahe ko. So sabihin natin na nasa 2 hours. So, yung pamasahe ko papunta doon, tapos pamasahe ko pabalik, tapos hindi pa rin ako sure doon sa pupuntahan ko na location, kung meron ba ako mapag-part-timean doon, so parang medyo lugi ako. Yun yung ini-insist ko sa inyo na hindi ibig sabihin na nagpunta kayo dito sa Czech Republic is pwede na talaga kayong mag-part-time. So, depende po yan sa location na pagbabagsakan sa inyo, sa location kung saan kayo nakatira. When I was in Brno, so sa Brno po, city po kasi ito sa Czech Republic, isa sa second largest city ng Czech Republic. When I was in Brno, pwede po doong mag-part-time. Meron doong company na pwede kang mag-part-time at legal po ang pagpa-part-time sa kanila. Ano yung ibig ko sabihin sa part ng legal? Ang legal po is hindi ka makakapasok doon nang hindi ka pipirma rin ng kontrata. So hanggat walang pinipirmahang kontrata galing sa company na yon na ikaw ay part-timer doon, ibig sabihin po, hindi ka makakapagsimula sa kanila. Tapos, kapag nag-part-time ka, hindi ibig sabihin na ngayong buwan na to, nag-part-time ka, sunod na buwan, hindi ka magpa-part-time. Ang pagpa-part-time po, ibig sabihin, kailangan mo siyang, kaya mo siyang panindigan na talagang magpa-part-time ka every ganito. For example, sa loob ng isang buwan, magpa-part-time ka ng mga 3 beses, sa loob ng isang buwan, ganyan. So, hindi po siya pwedeng kung kailan mo lang siya matripan. Hindi po ganun. Especially kapag legal po yung pagpa-part-time nyo. Mostly guys na pagpa-part-time dito is doon lang sa mga housekeeping, sa naglilinis ng bahay, or doon sa mga factory kagaya ng mga warehouse. So yan yung mga nangangailangan ng mga part-time dito. Pero mas knowledgeable ako pagdating doon sa mga warehouse. Yun nga lang, talagang depende siya sa location. Sa housekeeping kasi, depende kung English spoken or nag-English yung
yung pagpa-part-timean nyo. Tapos, sa housekeeping naman, ganun din. So, depende rin yun sa manager kung tumatanggap sila ng part-timer tapos English speaking. In short talaga, kapag gusto mo mag-part-time dito sa Czech Republic, pwede, pero depende sa location. Pwede, pero mas maganda kung legal yung pagpa-part-time mo. Ano yung legal? Meron kang kontrata. Meron po bang walang kontrata? Yes, meron po. Pero kapag nahuli kayo, so mas malaki yung penalty. Kasi yung mga alam ko dito sa Brno kasi yung alam ko yung mga alam ko doon sa Brno, talagang nagpa-part-time sila, may kontrata talaga sila na pinipirmahan. Hanggat walang kontrata, hindi po sila nakakapag-start. So, doon sa nagtanong sa akin, si Ma'am Rizalyn, yan po yung sagot ko. Pwede kang mag-part-time, pero hindi pwede ang dalawang full-time job. Kung hindi ko kasi masyadong alam kung ano yung tinatanong niya. Kung dalawang full-time job, hindi po pwede. Isa lang kasi ang magre-register niyan sa ministry mo. Unless, kung isa full-time, tapos the rest is part-time. Kaya dalawa man yan o tatlo man yung part-time mo. Pero, syempre, it depends sa iyo kung gusto mong illegal or legal. Anong pagkakaiba? Ang illegal po, wala siyang tax. So, hindi siya taxable. At ang legal, syempre, may kaltas po yun ng tax. So, mas malaki ang rate ng regular employee kaysa sa mga part-timers. Based sa experience ko ha. Kung ang regular employees ng company na to is ang rate nila, for example, per day is 1,700, kay part-timer is 1,300 lang. So, base lang yun sa sa parang data. Pero, syempre, hindi ko alam sa iba. Base lang yun sa knowledge na alam ko. Yun yung pagkakaiba ng part-timer at saka ng full-time. So, ano pa? Yun pa, ang isa pa rin, kailangan talagang mamimaintain mo na lagi kang pumapasok. Kung sa isang buwan, dapat meron kang attendance, ganon. Hindi yun pwede na kung kailan mo lang matripan or kung kailan mo lang magustuhan na pumasok, isa ka ganon. Anong pwedeng mangyari kapag hindi ka lagi pumapasok sa iyong part-time? So, sa unang part-time mo, for example, sa unang buwan, nakapasok ka ng 5 araw. So, shoot yon, okay yon. Pagdating ng sumunod na buwan, hindi ka nakapasok. Pagdating ng next na buwan, tapos, gusto mong pumasok, possible na mapalitan na yung slot mo. So, hindi to madalas pumasok or hindi to dedicated sa pagpasok sa atin. So, palitan natin kasi ang dami po na naghahanap ng part-time. So, yun. Sana nasagot ko yung tanong dun sa akin about sa full-time at saka sa part-time. So, yan yung knowledge na alam ko. Hindi ako masyadong aware pagdating sa ibang city. Pero mostly talaga kapag ibang city, basta nasa city po kayo, meron po talagang available na mga part-time. Pero, yun nga lang, pagkagaya ko na, sabi ko nga sa inyo, nasa probinsya ako, pwede naman sana ako makapag-part-time pero kailangan ko pang pumunta ng city. Yun, kagaya ko. Kung halimbawa gusto kong mag-part-time, pupunta ako ng Brno. Example lang to ha. Punta ako ng Brno. Tapos, magsasign ako doon ng contract na gusto ko mag-part-time. Tapos, after ng pagsasign ko, ngayon, okay kasi mahaba yung pahinga ko. Paano kung next month? Hindi ako makapunta doon. Magkano pong pamasahe ko papunta doon? So, nasa 600, 700. Siyempre, makikitira pa ako sa bahay. Alam nga namang hindi ako kumain. 'Di ba? Kung ang per day ko is 1,300, so kayo na lang ang mag-compute kung dapat pa ba na mag-part-time ako. Kung ganun din, parang mapapagod lang din ako. So, parang inisip ko na hindi na ako magpa-part-time. Pero, yun po yung knowledge na kaya kong ibigay sa inyo. So, sana kahit paano nakatulong. And comment lang kayo kung meron pa kayong tanong, baka sakaling kaya pa natin sagutin at hindi nakasama dito sa video natin na to. Kung meron kayong ibang video na gusto nyong malaman, alam ko lahat na parang na-post ko na dyan sa video. Parang inuulit ko na lang yung iba kasi nga siguro yung iba natatabunan na sa sobrang dami na nang na-release ko na video. So, pakihanap na lang po sa ating videos, yung lahat-lahat ng ating mga videos na kailangan nyo. Kasi from start sa pag-apply hanggang dito sa pagre-resign, lahat-lahat po. Hindi pa lang siguro yung reunification natin. Yan. Wala tayo kasi, tsaka yung cross-country,
at saka yung pag-uwi ng Pilipinas. So, sana magawa natin yan. Anyway, thank you guys. Thank you, thank you.